Nahihirapan ka ba mag-save? Then, baka ganito kasi ang ginagawa mo. Income minus expenses is equal to savings. Kapag ganyan ang ginagawa mo, nako, hindi ka makakapag-ipon. Kasi, mahirap kaya magtipid. Kung gusto mong matutong mag-save, then, ang kailangan mong sundin ay yung savings formula. Ano tong savings formula? Ganito siya. Income minus savings is equal to expenses. Every time na nakakakuha tayo ng sweldo or nabibigyan tayo ng baon, magtabi na kagad tayo ng portion of our income or allowance as our savings. For sure, meron kang maitatabing pera as your savings at ang maganda dyan, hindi mo na kailangan sabihin sa sarili mo na magtipid kasi kahit na maubos mo lahat ng mga natira doon sa pera mo after mo mag-save, okay lang kasi sa simula pa lang, nakapag-save ka na. Bakit nga ba tayo nagsisave? Kaya tayo nagsisave ng pera kasi kailangan nating mag-build ng emergency fund. Bakit importante ang may emergency fund? Kasi meron tayong mga gastos na hindi inaasahan, mga biglang expenses. Tulad ng bigla tayong magkasakit or biglang nasira yung cellphone natin. Ang recommended ay meron tayong at least 6 months worth of our expenses. So, halimbawa, kung ang gastos natin sa isang buwan ay 10,000 pesos, then times 6 or dapat ang ating savings or emergency fund ay worth 60,000 pesos. So, importante na meron tayong emergency fund para sa mga unforeseen expenses. At yan ang ating pera tips for today. Hello everyone! Ako ngayon ay naglalakad-lakad dito sa aming subdivision. Actually, brisk walking ang ginagawa ko. Medyo nagpapahinga lang ako bago ko hingalin. So, aside from eating healthy and also getting enough sleep, dapat meron tayong oras sa pag-exercise. Part ito ng pagiging healthy para makaiwas tayo sa sakit. Of course, pag nakakaiwas tayo sa sakit, nakakaiwas din tayo sa gastos. So, always keep and maintain a healthy lifestyle para ang expenses natin pagdating sa pagpapagamot ay maiwasan. So, iwas sakit, iwas gastos. Okay? Pera wikain. Ang pag-iipon ay tanda ng isang taong marunong sa buhay dahil siya ay naghahanda para sa kanyang kinabukasan. Paano doblehin ang 1,000 pesos? Ang sagot, itupi mo siya. Ayan, 2,000 pesos na. Merong isang komedyante na si Will Rogers. Ang sabi niya, the quickest way to double your money is to fold it in half and put it in your back pocket. Tama naman, di ba? Meron kasi tayong mga needs at saka mga wants. And sa panahon ngayon, importante na ang binibili natin ay yung mga needs natin. And yung mga wants natin, siguro saka na lang, tipirin na lang muna natin. Kasi kailangan nating unahin yung mga importante nating gastos. Kaya kahit na nakasale yan, kung hindi mo naman siya kailangan, mas maganda na ilagay mo na lang yung pera mo sa wallet mo at nakatipid ka pa. At yan ang ating pera tips for today. Merong sinasabi na dalawang klaseng income. Ang una ay yung active income at ang pangalawa ay yung passive income. Ano ang difference itong dalawang to? Ang active income ay kapag ikaw ang nagtatrabaho, it's you working for the money. Meanwhile, ang passive income ay money working for you. Pwede kang kumita kahit tulog ka. Ang halimbawa ng active income ay yung pagtatrabaho bilang isang empleyado or pagiging freelancer. Ang passive income naman ay nanggagaling usually sa mga investments or kung meron kang rental property, so paupahan. Importante na dapat nagbi-build tayo ng passive income kasi hindi tayo habang buhay na pwedeng magtrabaho. Tumatanda rin tayo. So habang tayo ay malakas pa at may active income, dapat nag-i-invest tayo para magkaroon din tayo ng passive income sa pagtanda natin. At yan ang pera tips natin for today. Anong gagawin mo kapag ang sweldo mo ay eksakto lang sa gastos mo? Ang cash flow kasi natin ay mayroong dalawang components, ang expenses at saka ang income. Ang pwede mong gawin ay ibaba ang iyong expenses or itaas ang iyong income. Dun sa dalawang yon, ano ang mas madaling gawin? Siyempre, mas madaling magbawas ng gastos.
So unahin muna natin ang mag-minimize ng mga expenses natin, and then kung talagang kulang pa rin, maghanap ngayon tayo ng mga extra income. Maghanap tayo ng paraan para kumita, para yung sweldo natin ay lumaki at hindi tayo kapusin sa mga gastusin natin. At yan ang ating pera tips for today. Pera wikain. Kapag lumalaki at nadadagdagan ng sweldo, dapat lumalaki at nadadagdagan din ng ipon at hindi ang gastos. Dapat ba nagsisave ka kahit nagbabayad ka pa ng utang? Ang sagot dyan ay yes. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng financial emergency. Kung ang lahat ng pera mo ay pinambabayad mo ng utang at biglang nagkaroon ng financial emergency, saan ka kukuha ng pera? Hindi uutang ka ulit. So importante na aside from paying our debts, we are also saving money. So ang magiging formula natin ay income minus savings minus paying of debts is equal to expenses. So yan ang tamang formula at ang tamang attitude kahit na nagbabayad ka ng utang ay dapat nagsisave ka pa rin. At yan ang ating pera tips for today. Para sa mga magulang, dapat ba binibigyan mo pa rin ng baon or allowance ang anak ninyo kahit na online learning sila? Ang sagot dyan ay yes. Dapat binibigyan mo pa rin sila ng baon or allowance. Siyempre, hindi na dapat kasing laki nung dati nung nag-aaral sila sa classroom at pupunta sa school. Pero dapat binibigyan mo pa rin sila ng pera ngayon, and you emphasize sa kanila na yung pera na binibigay mo ay para sa personal spending nila. May encourage ito na mag-budget yung mga anak ninyo ng pera nila para kung meron silang gustong bilhin, meron na silang pera at hindi na sila hihingi sa inyo, di ba? So, importante na binibigyan pa rin natin sila ng allowance para matuto sila kung paano mag-save at mag-budget ng pera nila. And sa mga estudyante dyan, pakita nyo tong video na to sa mga magulang ninyo para may baon pa rin kayo. At yan ang ating pera tips for today. Dapat ba nag-iipon din kahit student ka pa lang? Ang sagot dyan ay yes. Kahit estudyante ka pa lang, dapat pinag-aaralan mo na kung paano mag-save. Every time na binibigyan tayo ng allowance or ng baon, kumuha tayo ng portion of it at i-save natin. Importante ito kasi number one, kung meron tayong gustong bilhin para sa personal natin, hindi natin kailangan humingi ng pera sa magulang natin or sa guardian natin. Pangalawa, di ba hassle na humingi pa ng baon para sa pang-gimmick natin ng mga magkakaibigan? At least meron kang ipon. And ang pinaka-importanting reason is na tututunan mo yung habit of saving. Para at least, pagdating ng panahon na ikaw ay nagtatrabaho na, marunong ka na mag-save. Meron ka ng habit of saving at makakatulong ito para ma-build ang wealth mo and someday to achieve financial freedom. At yan ang ating pera tips for today. Tips para makatipid sa pag-grocery. Tip number 1, gumawa ng listahan. Sayang ang pera kapag may mali kang nabili, sayang ang oras kapag kailangan mong bumalik kasi may nakalimutan kang bilhin. Tip number 2, huwag mag-grocery ng gutom kasi mapaparami ang mapapamili mo. Tip number 3, magdala ng calculator or gamitin mo yung nasa cellphone mo para meron kang running total ng mga nasa shopping cart mo at hindi ka mag-over budget. Tip number 4, alam mo ba yung mga nasa eye level sa shelf? Yun yung mga pinakamahal na brands. So, tumingin ka sa taas, tingnan mo yung mga nasa baba kasi nandun yung mga mura na brands. Tip number 5, itago yung mga grocery receipts para pwede mo silang balikan at makita yung mga presyo ng mga pinamili mo dati para pag nagbabudget ka for your next grocery ay makatulong ito. Bonus tip, sumali sa mga raffle sa supermarket, baka manalo ka. At yan ang pera tips natin for today.